ng panibagong asa upang kami ay magpuri. Salamat po sa proteksyon at kaligtasan, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na sa oras na ito, O God, na patuloy mo kaming samahan. Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa worship service na ito. Tanging pangalan mo ang sasambahin at luluwalhatiin. Hinihiling po namin ang paggabay ng banal na espiritu sa aming pastor upang mas lumalim pa ang aming pag-unawa sa iyong mabuting salita. Basbasan niyo po ang bawat bahagi ng gawaing ito. Hayaan mo, O Diyos, na ang kapangyarihan mo ang dumaloy sa bawat pamilya at kapatid namin na naririto. Ngayon na magpupuri at magpapasalamat sa kadakilaan mo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang magpuno sa lahat ng aming pangangailangan as our great provider. Panginoon, as our great healer, pinapanalangin po namin lahat ng may karamdaman na sila'y pinagaling mo na. Panginoon, proteksyon mo po ang maghari sa aming mga tahanan, lalo na sa paparating na bagyo. Pinapanalangin namin na malusaw na ang bagyong ito at hindi na makapinsala pa. We claim, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay lubos mong pinagpala, na ang bawat isa na anak ng Diyos ay tumanggap ng iyong spirito at mamuhay ng naaayon sa ikalulugod mo. Panginoon, lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Halina't purihin ng Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Minsan pa, halina, halina't purihin ng Diyos, sa aking lubos-lubos. Siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos ang Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang galang mo
sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ay number one sa aking puso. He's the only one. You're the only one. Problema pa'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema pa'y dumating, problema pa'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah. Tunay nga na may mga times or what we call tayo nagpupuri at nagsasaya dahil tayo pinagpala ng Panginoon. Amen? Marami sa atin nakatanggap ng labis-labis, sobra-sobrang pagpapala. Bagamat sa kabilang banda, meron mga iba sa atin na dumaranas ng pagsubok. Always remember na hindi rason upang tayo'y tumigil para magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga nung awitin, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Mawala man lahat ng bagay sa mundong ito, pero ang kanyang salita at pangako ay hindi mawawala dahil integridad ng Diyos ang kanyang salita. In Romans chapter 8, verse 18, gusto ko lang i-share to last Sunday, I shared this. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. I repeat, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. As we see in people are looking or tumitingin lamang sila sa tao. So once na itong taong to ay nag-fail, they question God. Is that you? Are you true, God? No, that's wrong. What we do is to fix our eyes on Jesus. Huwag tayo tumingin sa tao, tumingin tayo sa Diyos. Because we find peace. We find joy. That's not just joy, it's a genuine joy that comes from the Lord. Hallelujah. This evening, I know some of you are tired, some of you galing sa trabaho, or some of you may mga pinagdadaanan. Let's rejoice in, or let's dwell in God's presence. Enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Hayaan natin na maranasan natin ang pagyakap ng Panginoon. There's peace. Lord, I surrender everything. Lord, I want to stay with you, O God, to dwell with you, to spend time with you, O God, to commune with you, O God. All these worries, O God, and troubles, O God, ano man itong mga pinagdadaanan ko, Lord, alam ko may gagawin kayo. We worship you, O God. What we do is to worship you. Hallelujah. Let's sing this song. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I
find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. We worship you, God. We worship you. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you. Let's sing once again. For you alone deserve all glory. For you alone deserve. Just sing.
we long for you alone. Oh, praise, Father, we love you and we worship you this day. Let's give the Lord a mighty clap over it. We give you glory, oh God. We give you glory. Hallelujah. Pwede na po tayo maupo. Okay. So mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos. Salamat sa Kanya dahil sa kabila po ng nangyayaring unos ngayon sa buong bansa, ay hindi po tayo napigilan na magsama-sama upang sumamba. Kahit ito ay virtual, naniniwala po tayo na ang Panginoon ay ating kapiling sapagkat totoo ang pangako ng Panginoong Hesus, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon. Kaya binabati ko po ang lahat ng kapatiran na nasa loob ng kanilang mga bahay at ngayon ay kasama natin sa ating pagsamba sa Panginoon. Mangyari po ay batiin natin ang ating mga kapamilya, yung ating mga katabi at sabihin po natin sa kanya, Happy Lord's Day, kapatid! Praise God! At bigyan po natin ang Panginoon ng malakas na palakpak habang isinisigaw natin ang mga salitang Praise the Lord and Hallelujah! Thank you, Jesus! Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pero bago po iyon, mangyari itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin ang mas malakas. Today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kaya po ninyong tumayo, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumindig bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang mga salita po ng Diyos ay walang pagkakamali at maaasahan, mapapagkatiwalaan natin anuman pong kalagayan ng ating mga buhay. Dito po sa unang Korinto, Kabanata 5, talata 1 hanggang 4, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo. Sapagkat alam natin na kung ang ating panlupang bahay na isang tolda lamang ay masira, mayroon tayong gusali mula sa Diyos. Ito ay isang bahay na hindi gawa ng mga kamay. Ito ay pangwalang hanggan sa kalangitan. Verse 2, sa ganito tayo ay dumaraing at nananabik na mabihisan ng ating tahanang mula sa langit. Verse 3, kung mabihisan na tayo, hindi na tayo masusumpungang hubad. Verse 4, ito ay sapagkat tayo na nasa toldang ito ay dumaraing at nabibigatan yamang hindi natin ibig na maging mga hubad. Sa halip ay ibig nating lubos na mabihisan. Ito ay upang ang may kamatayan ay lamunin na ng buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na may likha ng langit at lupa,
Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay diyan sa langit at dito sa lupa. Diyos na may kontrol ng buong kasaysayan. Diyos na nagpapatakbo ng mga panahon, kayo po'y aming kinikilala at sinasamba. Panginoon, ang amin pong pagpupurit, pagsamba ay hindi po nakasalalay sa kung ano ang nangyayari sa aming buhay at sa kung ano po ang nangyayari sa aming paligid. Kayo ay sinasamba namin sapagkat kayo ay Diyos. At katangian ninyo bilang Diyos ang papurihan at sambahin namin na inyong mga nilalang. Kaya o Diyos, alam po namin na kasama namin ang buong iglesia sa buong mundo na ngayon ay sumasamba. Kasama namin ang lahat ng mga pinabanal sa langit. Kasama namin ang lahat ng mga anghel na sumisigaw, si Jesus ay Diyos. Sumisigaw luwalhati sa dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Panginoon, ibaba niyo po sa amin ang kapayapaan na hindi po namin kayang kuhanin sa mundo. Ibaba po ninyo ang kagalakan na hindi nakasalalay sa kung ano ang galaw ng mga pangyayari sa paligid, kundi yung uri ng kagalakan na nakaugat sa aming kaligtasan. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, kami ay magagalak sapagkat ang pangalan namin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kami may kaligtasan kay Kristo. Kami may kapatawaran kay Kristo. Kami nahugasan sa lahat ng aming karumihan. O Diyos, ibaba po ninyo ang liwanag sa aming isipan upang amin pong maunawaan ang bawat salita na inyong ituturo ngayon pong umaga. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa worship service na ito. Alisin po ninyo ang lahat ng uri ng distractions, naway patuloy na maging malinaw ang amin pong internet coverage. At ganun din po, Panginoon, ay bigyan nyo kami ng tengang handang tumanggap sa anumang bagay na iaabot ninyo ngayong umaga. Ganun din, O Diyos, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang aming bansang minamahal, ang bansang Pilipinas. Lord, dalangin po namin na ang bagyong uwan ay tuluyan na nga pong malusaw. Tuluyan na ngang mawala sa amin pong bansa upang maapula, O Diyos, kung anuman pong sakuna at pagkasira ang pwede nitong dalhin. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Bago po tayo maupo, kamayan po natin ang ating mga kapamilya, ang ating mga kasamahan. Sabihin natin sa kanila, Happy Lord's Day. At hinihiling ko rin po kayo na mag-type sa atin pong chat box ng Happy Lord's Day ka-blessings. Maari na po kayong maupo. Alright, so purihin ang Panginoon. Samut-sari po ang nagaganap sa ating bansa. Talagang hindi pa po tayo lubusang nakaka-move on sa mga nangyaring lindol, nangyaring mga sunod-sunod na bagyo at mga pagbaha at mga nakakatakot na balita, mga pangyayari sa pamahalaan, ay eto na naman ang panibagong dagok sa ating bansa na kung saan narito nga itong tinatawag na super typhoon, ang bagyong Uwan. At sa tuwing ang atin pong bayan ay dumadanas ng mga bagay na ganito, isa lamang po ang aking naiisip. Ang mga bagay na ito ay patunay po na ikaw at ako ay hindi talaga taga rito. Tayo po ay mga dayo lamang sa daigdig na ito. Kung kaya tayo po, kagaya ni Apostol Pedro, ay nakatingin sa hinaharap na kung saan may inihahanda ang Diyos sa atin na mas magandang daigdig, mas magandang mundo, na mas maganda, walang bagyo, walang gera, walang lindol, walang pagbabaha, inihahanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Kayo po ba'y mga anak ng Diyos? Kung kayo po ay mga anak ng Diyos, magsabi po kayo ng Amen. Amen, praise God, sapagkat alam po natin na ang buhay natin ay hindi lamang para sa daigdig na ito. Ang buhay po natin ay para sa Kanya
at may inihahanda ang Diyos sa atin na mas maalwang buhay. Kaya po totoo yung sinasabi ni Pablo that all things work together for good. Maaring sa mga oras na ito ay may kalabuan ang nangyayari sa ating bansa. Maaring sa buhay mo rin ay may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero alam natin na ang Diyos ay marunong, ang Diyos ay maalam. Kaya bagaman may mga bagay sa buhay natin na para bang malabo at hindi natin naiintindihan, magtitiwala tayo na may ginagawa ang Diyos. Amen? Praise God. Ngayon pong umaga ay itutuloy natin yung ating nasimulang pag-aaral noon pong nakaraang Sunday na kung saan ay may kinalaman yun pong ating word o yun pong message patungkol po sa pagdiriwang ng tinatawag po na araw ng mga yumao o araw ng mga patay. Kaya po yan ang dahilan kung bakit muli ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay akin pong tinawag na usapang patay. Isang pag-aaral ukol sa intermediate state part 2. So ito na po yung panghuling bahagi ng atin pong nasimulang pag-aaral noong nakaraang Sunday. Bago po ako magpatuloy, kaunting paalala lang po sa bawat isa na pakimute muna ang inyo pong mga microphones nang sa ganoon po ay hindi po mag-interfere sa atin pong ginagawang talakayan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Alright, so noong pong nakaraang Sunday ay atin pong diniscuss yung kahulugan ng intermediate state. So, hindi natin masyadong ginagamit yung salitang intermediate. Ano po? Sapagkat hindi naman yan pang araw-araw na ginagamit. At naalala ko nga, the last time na ginamit ko yung salitang yan ay nung ako ay elementary pa. Naalala ko yung tinatawag na intermediate pad na ginagamit po ng mga grades 4, 5, and 6. Yun pong higher level doon sa elementary. So iba na yung aming pad paper na ginagamit kumpara doon sa mga grade 1 and grade 2. Mas maliit na yung space. So, ang tawag po doon ay intermediate. So ganun din po sa usapang yumao o patay. Ano po? Pagka sinabing intermediate, ito po ay yung paglipat sa ibang level. Ito po yung gitnang panahon sa pagitan po ng pagpanaw ng isang tao at doon po sa tinatawag na muling pagbabalik ni Kristo. So ang isang tao po, pag siya ay pumanaw na, yung kanyang katawan ay naghihintay na lang po sa muling pagbabalik ni Kristo. So yun pong panahon na yon ng paghihintay, ang tawag po dyan ay intermediate state. Balikan po natin yung definition natin ng intermediate state last week. So ito po yung kalagayan ng tao matapos na siya ay pumanaw. At kaugnay po ng pag-aaral ng intermediate state na ito ay atin pong sinagot yung isang katanungan. At ito po ang naging gabay sa naging takbo ng atin pong pag-aaral. Balikan po natin sandali ang katanungang yon. Saan tutungo ang buhay ng isang tao matapos na siya ay pumanaw? At meron pong dalawang sagot tayong ibibigay patungkol po sa tanong na ito. Yung una, ang sagot ayon sa lumang tipan na yan po ay tinalakay na natin last week so medyo lengthy. Medyo mahaba-haba yung ating naging talakayan dyan kaya medyo kinapos tayo sa oras. At dahil tapos na tayo dyan, pupunta po tayo dun sa pangalawa. Ang sagot ayon sa bagong tipan. So balikan po natin yung ilang mga mahahalagang aral patungkol po sa estado ng taong pumanaw ayon po sa lumang tipan. So ito po ang buod o summary ng ating pag-aaral last week. So una, nakita po natin na patuloy ang pag-iral ng buhay matapos na ang tao ay pumanaw. So ibang-iba po ito sa pananaw ng tao o ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos na kapag ang isang tao ay pumanaw na, kung papaanong namatay yung kanyang katawan, yung kanya daw spiritu, wala na. Parang bula na naglaho. So hindi po ganun ang pananaw ng Kristiyano. Sa atin po, yung mga mahal natin sa buhay na umuwi na sa Panginoon
alam po nating nagpapatuloy ang kanilang buhay. Ano po? Kaya wala sa ating bokabularyo yung masasabi nating takot sa kamatayan. Ano? Maaaring tayo po'y kinakabahan at normal lang po 'yon, pero yung sasabihin mo na parang nagkakaroon ka ng takot dahil hindi mo alam kung ano ba yung pakiramdam ng mawawala ka na sa mundo. Palagay ko po yan sa liwanag ng salita ng Diyos ay napaparam sapagkat alam po natin na bagaman tayo ay hihiga, tayo po ay papanaw, yung katawan natin ipapasok sa libingan, alam natin yung buhay natin ay magpapatuloy. At alam nating lahat na yun pong mga mahal natin sa buhay na kagaya natin na kumilala rin sa Panginoon, sila po'y buhay pa rin as far as the Word of God is concerned. Pangalawa po, lahat ng tao, banal man o tampalasan, pag sinabi pong tampalasan, ginagamit po kasi yung word na yan sa Bible. Ano po? Pagka sinabing tampalasan ay mga taong makasalanan, yung mga taong hindi naging banal. Okay? So, banal o tampalasan ay kapwa magtutungo sa kalagayang patay na kung tawagin ay Sheol matapos na sila ay pumanaw. So, ang Sheol daw ay isa pong kalagayan na pinupuntahan ng isang taong pumanaw. Banal man o masama, lahat po sila ay papasok sa estadong patay. Kalagayang patay na kung tawagin po ay Sheol. So ulitin ko, ang general meaning ng salitang Sheol ay kalagayang patay. Tingnan nyo nga sandali ang inyong katabi. Pakikalbit nyo, pakisabi sa kanya, baka ikaw ay nasa Sheol ngayon. Ayan, so nawa po tayo ay nasa kalagayang gising. Ano po? At nakikinig ng Word of God. Number three, hindi pa lutang-lutang ang kaluluwa ng yumao kung saan saan ayon sa lumang tipan. So ito po ay medyo salungat sa pananaw ng mga tao, lalo na kapag kasasapit yung November 1, ano? Na ayan, lumulutang daw yung mga kaluluwa, nariyan lamang sa tabi-tabi. At pwedeng kontakin, pwedeng kausapin, pwede kang makipagtsokaran sa kaluluwa ng mga yumao. So, hindi po yan ang tinuturo ng lumang tipan. Hindi po sila nagpapalutang-lutang at hindi na po natin sila pwedeng makausap. Pwede nating alalahanin. We can remember their memories, yung mga good memories with them. Pero yung sila ay kakausapin, you can try, pero ang totoo po ay that's no longer possible dahil sila po ay hindi nakabilang sa ating kalagayang kinalalagyan. Sumunod, nakita po natin na iba-iba ang gamit ng salitang Sheol sa lumang tipan. Okay? So, meron pong tatlo. Una, kalagayang patay. Binanggit natin kanina. Pangalawa, yung karanasan ng pagpanaw. The act of dying. So, kumbaga sa halaman. Naku, nalalanta yung halaman. Ano bang nangyari sa rosas na yan? Nalalanta na, malapit nang mamatay. Naghihingalo na. So, ang tawag po doon ay Sheol. Yung paghihingalo at tuluyang pagpanaw, Sheol din ang tawag sa Old Testament. And finally, yan po ay isang lugar, teritoryo ng mga patay. Okay? At makikita rin po natin sa Old Testament, ayon po sa ating pag-aaral last time, na wala pang konsepto ng kaparusahan sa mga tampalasan sa lumang tipan. Hindi po kamukha sa New Testament, makikita natin mamaya na kapag yung tao pumanaw ng hindi kinilala yung ginawa ni Kristo sa krus, hindi tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior, hindi naniwala sa gospel, kahit po anong buti niya, kahit na anong relihiyoso niya, pero wala siyang ugnayan sa Panginoong Hesus, siya po ay tutungo sa lugar ng kaparusahan. Mamaya po tatalakayin natin yan. Pangalawa, mas mainam ang tadhana ng banal kaysa sa tampalasan, bagaman kapwa sila tatawid sa Sheol. So yun naman pala, kahit na sinasabi po ng Old Testament na lahat ng tao, masama at mabuti, pupunta sa Sheol, pinapakita naman na mas maganda. Mas maganda yung estado ng tao na kumilala sa Diyos, sumunod kay Yahweh. Nakita rin po natin na ang banal ay muling mabubuhay. Meron pong tinatawag na resurrection from the dead. Sila'y gigising sa anyong laman
pero mas maganda na yung kanilang kalagayan. Hindi po kamukha nung taong tampalasan. As far as the Old Testament is concerned, mananatili po silang patay. There is no hope of resurrection. Kaya ang sabi diyan, ang tampalasan ay mananatili sa Sheol. Pakipindot kapatid yung next. Yan, ang tampalasan ay mananatili sa Sheol. So yan po ang pag-aaral ng Old Testament. Ngayon po, tatawid tayo sa New Testament. Pero bago po yon, meron po tayong mga karagdagang impormasyon patungkol po sa pagitan ng Old Testament and New Testament. So maganda po na malaman natin na hindi naman agad-agad na pinagduksong ang Old Testament at New Testament. Meron po yung pagitan. Okay? At ang pagitan po na yan ay mahaba-haba, 400 years. So 400 taon, pakiclick kapatid, ayan. 400 taon ang pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. So medyo mahaba rin, ano? Ang Pilipinas sinakop ng mga Espanyol for 300 years. Oh, so ang tagal nun, pero ito po mas matagal kasi yung pagitan nung yun nga Old and New Testament 400 years. So hindi agad nasulat yung New Testament. Naghintay muna ng 400 years bago po ito sinimulan. So kaya po ang tawag diyan sa 400 years na yan ay the silent years na kung saan hindi raw po nagsalita ang Diyos. Okay? So medyo matagal-tagal na hindi narinig yung boses ng Diyos, walang revelation, kaya walang naisulat ng mga books. Okay? Kaya po, ang sabi ng mga scholars, after 400 years, muling nagsalita ang Diyos. At ang unang tinig daw ng Diyos, sabi po ng ilang mga nag-aaral, ay yung pag-iyak ng sanggol doon sa sabsaban. And that is the birth of Jesus because Jesus Christ is the Word of God. So ang ganda, no? The Word of God is Christ. Now, saka po tayo magdedwell dyan sa Kapaskuhan. But for today, balik muna tayo sa topic natin. So, yun pong konsepto ng shoal, sa loob po ng 400 years ay unti-unting nagbago. Okay? Kasi nga sa Old Testament, yung Sheol, basta pag namatay ka, dyan ka pupunta, masama o mabuti. Okay? Pero dun po sa 400 years na pagitan ng Old and New Testament, unti-unti po yang nabago. So dyan na po pumasok ang kaisipan na magkahiwalay ang banal at tampalasan kapag sila'y pumanaw. So nagbago yung view. Hindi na sa Sheol lahat pupunta, magkaiba na ang pupuntahan ng taong naging banal at taong nanatiling makasalanan o tampalasan. So, ito po, ang Sheol, hindi na po siya ginamit sa New Testament kasi Hebrew word yan. Ang ginamit po ay Greek word na. So, ang Sheol ay isinalin sa salitang Hades, Greek word po yan, at nabago ang kahulugan nito. Ito ngayon ay pinaniniwalaan na lugar ng kaparusahan para sa mga tampalasan. So, ulitin ko ha, sa Old Testament, walang pinagkaiba ang pupuntahan ng banal at hindi banal. Pagdating po sa New Testament, yung Sheol pinalitan ng salitang Hades. At ngayon, yung Hades po ginagamit na bilang lugar ng kaparusahan sa mga taong hindi kikilala sa Panginoon. At mas kilala po ang salitang Hades sa panahon natin bilang impyerno. Nalala ko nung bata ako, lagi kami naglalaro nung langit, lupa, impyerno, impyerno. Naririnig ko kayo, kumakanta rin kayo. Saksak, puso, tuluan, dugo. May mga ganyang laro ang mga bata noon. Ngayon kasi iba na ang mga nilalaro ng mga bata. Puro online. Ano po? Pero nung panahon namin, may mga ganyang laro. So, pwede nating sabihin, langit, Hades, impyerno. So, ayun po, Hades, impyerno, synonymous po yan. Ang pananaw na ito ay mababakas sa bagong tipan. So, magkaiba na yung kalalagyan ng kumilala kay Lord at hindi kumilala kay Lord. Kaya bago dumating yung araw nung kamatayan natin, talagang very important. Ano po, na matanong natin, ako nga ba'y may ugnayan na kay Kristo? Kasi hindi po natin hawak yung buhay natin. Maaring ang plano mo mabubuhay ka hanggang 80 or 90.
Pero we all know na ang reality hindi po ganoon. May kanya-kanya talagang nakalaan sa atin ang Panginoon na araw ng paglisan. Yan po ay fact of life na hindi po natin dapat itago, kundi isang bagay na dapat po nating tanggapin. Part of of our existence in this world is the experience of death. And mga kapatid, alam po nating lahat na hindi tayo dapat mabuhay sa takot sapagkat alam natin kung tayo may ugnayan kay Kristo at alam ko po lahat kayong nakikinig ngayon may pagkakilala na sa Panginoon, may personal relationship na with Christ, mawawala po yung takot sa atin because we know the Lord is preparing a special place for us. Amen? Praise God. So, in relation to this study, sagutin po natin yung tanong, saan tutungo ang buhay ng isang tao matapos na siya ay pumanaw ayon sa bagong tipan? So, dito na po tayo sa New Testament. And let me submit to you at this point na mas doon po tayo tumitindig sa New Testament, kaya nga old na yung isa. Kino-consider pa rin natin pero yung mas basis natin ng doctrine ngayon ay kung ano yung tinuturo sa latest. Okay? Sa bagong tipan. So parang constitution lang yan, ano? Di ba? May 1935 constitution, tapos may 1987. So doon tayo sa 1987 kasi yun yung latest. Okay? So ganun din po yun. So sa bagong tipan, ang Hebrew word na Sheol, okay, ay isinalin sa Greek word na Hades. Binanggit ko na to kanina. Ito ang dahilan kung bakit kapuna-puna na hindi na ginagamit ang salitang Sheol sa bagong tipan, kundi ang salitang Hades na. Okay? So ngayon, tingnan natin kung paano ginamit ang salitang Hades sa bagong tipan. Una, ang salitang Hades ay tumutukoy sa daigdig. Katakot no? Daigdig ng mga patay. Lugar ng mga patay. So, ito medyo may pagkakahawig pa rin doon sa Old Testament concept. So, tingnan po natin ang Book of Acts o Gawa chapter 2 verse 27. So, ang sabi diyan, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Okay? Nititiisin man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. So ang tinutukoy po dito ay yung pagpunta ng taong pumanaw sa lugar ng mga patay. At yun nga ho ay ang Hades. Okay? Next verse, Gawa chapter 2 verse 31. Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades. Ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. So yung nangyari kay Jesus ay katuparan ng sinasabi sa Old Testament na yung taong banal hindi pababayaan ng Diyos sa kalagayang patay. Siya ay muling mabubuhay. At yun po ang nangyari kay Jesus. At mga kapatid, yan din po ang ating hope na kung tayo ay kumilala sa Panginoong Hesus, yung pong nangyari sa Kanya na muling pagkabuhay, magaganap din yun sa atin. Yung nangyari kay Jesus, mangyayari din yun sa atin. Amen? Nabanggit ko na to last week pero uulitin ko. May mga nakakausap ako na senior citizens. Sinasabi nila, alam mo, pagka matanda ka na, hinihintay mo na lang talaga. Parang ako naman ay naluha nung narinig ko yung sinabi ng senior citizen. At alam mo, valid yung sinasabi nila. No? Siguro when we reach that age, baka ganun na rin yung pananaw natin na we are just waiting for our graduation day on earth. Pero ito yung good news nung salita ng Diyos. We really have nothing to fear because our existence will not cease. Hindi mapapatid yung ating pag-iral. In fact, magbabagong anyo tayo. Papanaw tayo, pupunta tayo sa Panginoong Hesus at sa takdang panahon, sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, muli tayong bubuhayin. At pag nangyari na yung araw na yon, it's a much better place than the kind of world that we are living in right now. Sabi po ng Revelations 1 verse 18, at ang nabubuhay at ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi
ng kamatayan at ng Hades. Pansinin po natin, sa mga talatang ito, ang gamit ng salitang Hades ay gaya ng pagkagamit sa salitang Sheol sa lumang tipan. So, unti-unti po kasing pagbabago o pag introduce ng panibagong concept. Pero dito po sa medyo bungad na part ng New Testament, makikita po natin, kahawig pa rin nung sa Old Testament. So, ito ay tumutukoy sa daigdig ng mga patay na pinupuntahan ng sinumang papanaw. Matthew 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo, sabi po ni Jesus, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, yun pong pintuan ng Hades sa talatang binasa natin ay katumbas ng pintuan ng Sheol na nabanggit sa Old Testament. Sa talatang ito, nanumpa si Jesus na hindi kailanman magagapi ng Hades, ng kamatayan ng iglesia. So bagaman ang mga kaanib sa iglesia ay papanaw isa-isa, ang iglesia, tayo po yon, ay patuloy na iiral magpakailanman. Death cannot touch us. Yes, ililibing tayo someday. Yes, paglalamayan tayo someday. Pero hindi kayang kitlin ng kamatayan yung ating buhay. Patuloy pa rin po tayong iiral. Lilipat lang tayo ng lugar. Amen? Praise God. At nawa magkikita-kita po tayo doon sa kung anumang inihahanda sa atin ng Panginoon. So pangalawa, ang salitang Hades ay iniuugnay sa kamatayan or death. Sabi po sa Revelation 6 verse 8, at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. So si kamatayan pala talagang nasa Bible din, ano? At ang Hades ay sumusunod kay kamatayan, sumusunod sa kanya. So nangangahulugan lang po na synonymous or related yun pong konsepto ng Hades and death. So where there is death, there is Hades. Okay? Kaya pwede nating sabihin na ang isa pang kahulugan ng salitang Hades ay yun mismong pagpanaw, death itself. Pangatlo, ang salitang Hades ay tumutukoy sa kalagayang patay na nagsisimula sa araw ng iyong pagpanaw at nagtatapos sa araw ng ikalawang pagbabalik ni Kristo. So ito po ay isang panahon, okay? Isang panahon na nasa gitna ng araw or date ng iyong kamatayan at yung dulo ng kasaysayan, walang iba kundi yung ikalawang pagbabalik ni Kristo. Okay? So ito po ay isang kalagayan, kalagayang patay between these two events, your death and the second coming of Jesus. So ngayon po, hinihintay na lang natin yung ikalawang pagbabalik ni Jesus. Okay? Kaya nga, may dalawang klase ng Pasko. Yung unang Pasko, nung dumating si Jesus bilang bata, bilang sanggol. Pero meron pong pangalawang Pasko. Dadating ulit si Jesus sa mundo, pero hindi na sanggol. Dadating na siya bilang hari. At sa araw na yon, lahat po ng mga kumilala kay Kristo muling babangon, muling bubuhayin. Okay? So, yun pong panahon ng paghihintay, ang tawag doon ay kalagayang patay o Hades sa Griego. Tingnan po natin ang sabi sa Pahayag 20 verse 13. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. So ang tinutukoy po dito sa Pahayag 20 verse 13 is the resurrection of the dead na mangyayari po kasabay ng pagbabalik ni Kristo. So ang sabi dyan, yung daw Hades, isinuka yung mga patay. Okay, so ibig sabihin, muli po silang binuhay at pagkatapos noon, hinukuman sila. They were judged. Humarap sila sa Diyos at doon po ay binasa ang kanilang buhay and they were rewarded according to what they had done. Kaya mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po yan aksaya.
yung pagpunta nyo sa gawain kahit lumilindol na, kahit bumabagyo na, eto kayo, nakikinig kayo ng Word of God, pwede namang matulog na lang, manood ng Netflix, mga kapatid, kita yan ng Diyos. At sa takdang panahon, may karampatan po yang reward. Amen. Kaya kapatid, wag po tayong manghihina sa paglilingkod. Hindi man tayo napansin ng isang kapatid, hindi man tayo naparangalan, hindi man tayo nabigyan ng certificate of appreciation, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga yung day of judgment na kung saan doon po tayo i-reward ng Panginoon according to what we have done while we are on earth. Kaya mga kapatid, wag po tayong mabuhay na parang walang purpose ang buhay natin. Life becomes meaningful kung alam natin ang buhay natin ay si Kristo. Iiwanan natin ang lahat sa mundo. Itong mundong ito ay babaguhin ng Diyos. Iiwanan natin itong lahat ng kayamanan na pwede nating makuha sa buhay na to. Pero yung ginawa natin para kay Jesus, yung ginawa nating paglilingkod, pagmamahal sa Panginoon, yan lang po ang bagay na hanggang sa kabila ay madadala natin. Amen? Kaya sa araw ng ikalawang pagbabalik ni Kristo, iluluwa ng Hades ang mga patay. Sa makatuwid, ang Hades sa talatang ito ay tumutukoy sa sisidlan ng buhay ng mga patay habang hindi pa muling bumabalik si Jesus. Kaya si Lola Tina ko, sino pa? Si Nanay Nitay ko, lola ko rin po yun. Si Tito Jing, sino pa? Yung mama ni Rhea, yung papa ni Rhea, lahat po ng mga nauna sa atin. Si Tita Nenet, ayan, mga kapatid natin na nauna sa atin, sila po ay si Sister Reggie, ayan, ano, mga mahal natin. Sila po ay nasa kalagayan ngayon doon sa Hades, according to this verse, at hinihintay na lang yung muling pagbabalik ni Jesus. So, at this point, yun pong Hades ay hindi pa nababago ang kahulugan, kagaya pa rin ng Old Testament. But let me say again, na habang lumalakad po ang New Testament, binabago po yun, nagbabago na. Okay? Number 4, eto na po yun. Ayan, number 4. Okay. Ang salitang Hades ay tumutukoy sa lugar ng mga patay na kung saan makakaranas ang tampalasan ng kahihiyan at kaparusahan. Ito po yung bagong katuruan na hindi po kasali o hindi ipinakilala sa Old Testament. So at this point, pagdating po dun sa mga other verses na sa scripture, makikita po natin binanggit na yung Hades ngayon ay tumutukoy naman sa lugar ng kaparusahan at kahihiyan. So ito po yung inihahanda ng Diyos sa mga tao na talagang hindi siya pinansin, hindi siya pinahalagahan. Nagpipreach na sa kanya yung worker ng gospel. Nako, mga baliw kayo, mga nagpe-praise the Lord, pataas-taas pa kayo ng kamay, mga krung-krung kayo. Nabigyan na siya ng chance to hear the gospel and to respond to it, pero hindi niya tinanggap, hindi niya kinilala. So meron pong kaparusahan na naghihintay. Ibubulid sila sa Hades na lugar na ngayon ng kaparusahan. So tingnan po natin ang Matthew 11 verse 23. So dito may babala ang Panginoong Hesus sa mga tao na hindi kikilala sa Diyos, hindi magsisisi at hindi siya iaalaw na paghariin sa kanyang buhay. So sabi dito ni Jesus, at kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Hindi daw sila pupunta sa langit. Ibabagsak kayo sa impyerno. Greek word Hades. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. So, yun pong mga hindi nagsisi, mga hindi nagpasya na Panginoong Jesus, kayo na ang Panginoon ng buhay ko, kayo na ang tagapagligtas ng aking buhay. Walang relasyon sa Diyos, walang ugnayan kay Kristo. Nako, kalagim-lagim po ang kanilang kasasapitan. Kasi ang sabi po sa verse na yan, ibabagsak sila sa Hades, ibabagsak sila sa impyerno. At alam niyo po ba kung ano ang malungkot sa impyerno? Ang malungkot po sa impyerno, hindi yung merong apoy doon na susunog sa'yo.
Ang malungkot po sa impyerno, hindi yung ikaw ay ibabarbecue doon at susunugin ka ng walang humpay. Hindi po. Ang pinaka nakakatakot po sa impyerno ay yun pong tinatawag na eternal separation from God. Habang buhay na pagkakalayo sa Panginoon. Ano po? So, can you imagine that situation? Eternal separation from God. Sinusubukan mong mag-pray, Lord, maawa ka, alisin niyo po ako sa impyerno, ayoko dito, ang lungkot dito. Pero hindi mo mahanap ang Diyos. Sinusubukan mong hanapin ang Lord. Nasaan ang Lord? Hindi mo siya makita. Kasi nga, ang tawag po doon ay eternal separation. Kaya, habang tayo nandito pa sa mundo, nakakapakinig tayo ng Word of God, it's really very important to check our hearts. Are we in faith? Talaga nga bang may pananampalataya ako kay Kristo? Si Kristo na kaya yung talagang Panginoon at Diyos ng aking buhay? Kasi kung hindi po natin titiyakin, nakakalungkot man po. Ayaw po natin itong i-sugarcoat. Pero talagang may lugar ho para sa mga taong hindi kikilala sa Diyos. Amen. Amen naman dyan. Okay lang ba kayo dyan? Kasama ko pa ba kayo? Hindi ko kasi kayo makita. Yun. Mag-comment naman kayo kung kayo ay kasama ko pa. Okay. Matthew 11 verse... Yun, may nag-amen. Salamat sa taga-Kalaka. Matthew 11 verse 24. Kaya, tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, ayan oh, may day of judgment. Kaya po, meron kasing mga katuruan ngayon na wala na daw judgment, wala na daw katapusan, wala na daw kaparusahan kasi tinapos na daw ni Jesus sa cross. So, kaya yung ibang nagtuturo niyan, ang pananaw nila, lahat, lahat daw ligtas na. So mali po yun. Kasi si Jesus mismo ang nagsasabi na ano talaga, may distinction yung kikilala sa kanya at hindi kikilala sa kanya. Kaya ang sabi dito ni Jesus, kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nyo kaysa mga taong taga-Sodom. So talagang meron pong punishment para sa mga tao na hindi kikilala sa kanya, hindi siniseryoso ang Diyos. Ano po? Sa kwento ng mayaman at si Lazaro, sa Lucas 16:19 to 31, si Lazarong matuwid ay hindi pumunta sa Hades matapos na pumanaw. Bagkos siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. In English, the bosom of Abraham. Hindi po yan yung sa silang ha. Ay, doon pala tayo dadalhin sa silang. Hindi po. So mamaya explain ko sa inyo kung ano yung Abraham's bosom o yung sinapupunan ni Abraham. Ang mayamang tampalasan naman ay nagpunta sa Hades na nasa mga pagdurusa. Ayun ano, so yung Hades pinakilala ni Jesus na lugar ng pagdurusa. Sa kwentong ito, ang Hades ay tumutukoy sa lugar ng pagdurusa at paghihirap pagkatapos ng pagpanaw. Ang sinapupunan naman ni Abraham ay tumutukoy sa kalagayang maluwalhati at masayang pag-iral pagkatapos ng pagpanaw. So, dito klaro na. Magkaiba na ang pupuntahan ng taong naging mabuti o yung taong naging banal at yun pong taong nanatiling makasalanan. So magkaiba na. Magkaiba na yung kanilang kahihinatnan. Yung nagsisi, naging banal dahil kay Kristo, pupunta daw sila sa sinapupunan ni Abraham na ito po ay lugar ng kaligayahan. Wow, gusto natin dyan ano? Pero yung mga taong ayaw sa Diyos, talagang itinakwil ang Diyos, pupunta po sila sa lugar na Hades, impyerno, na lugar po ng pagdurusa. Now, meron pong mga nagdidebate tungkol dito sa mayaman, sa kwento ng mayaman at ni Lazaro. Ang sabi nila ay ganito, may mga tumututol sa ganitong paliwanag dahil ang kwento daw ni Lazaro at ng mayaman ay isang parabol, isang kathang kwento o talinhaga. Hindi daw ito dapat gawing literal. Okay, so yun yung sinasabi nila. Kasi parable yan, hindi naman yan true to life story. So ito po ang sagot natin dyan. Bagaman yan ay totoo, mawawalang saysay ang kwento kung hindi natin sasabihin na magkaiba ang kahihinatnan ng banal at ng tampalasan matapos na sila ay pumanaw. So granting na hindi literal yon. Pero isang bagay po ang malinaw sa kwento ni
ng kwento ng The Rich Man and Lazarus, na iba ang kahihinatnan ng taong may pagkilala sa Diyos at taong walang pagkilala sa Diyos. Kaya kung may katabi ka na tagasunod ni Kristo, pakisabi sa kanya, napakapalad mo, nakilala mo si Lord. Kaya at sabi mo sa kanya, napakapalad mo, you are blessed kasi hinirang ka ng Panginoon. Ayan. So sabi ng Luke 16 verse 27, sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Verse 28, para bigyan ng babala ang 5 kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. So talagang napapadaing na yung lalaking mayaman kasi napagtanto niya na totoo pala. Okay? Naalala ko tuloy yung sabi po na I think si C.S. Lewis yung nagsabi. Kasi may mga tao nga kasi hindi naniniwala sa hell. Okay? So ang sabi po ni C.S. Lewis ganito. By the way, hindi ko matandaan kung si C.S. Lewis nga nagsabi. Basta kilala siyang author. Sabi po ng author na yon, ikaw ang lugi kung hindi ka maniniwala sa hell. Kasi kung hindi ka naniniwala sa hell, tapos may hell pala talaga, edi kawawa ka naman. Pero kung naniwala ka sa hell, then wala naman pala talagang hell, edi wala namang nawala sa'yo. Yun ang sinabi ni C.S. Lewis. Nonetheless, we know that the Bible reveals meron po talagang hell at hindi po natin ito dapat itago sa mga tao. We need to warn people na merong ganitong judgment sa dulo ng panahon and we do not want to go there. So baka mapagaya tayo dito sa mayaman, ay totoo pala. Amang Abraham, suguin mo naman yung sina Pastor, suguin mo naman sina Ate Levi, sina Ate Dina. Suguin mo naman yung mga workers dun sa pamilya namin at baka hindi makakilala sa Panginoon. Baka po too late na. Kaya ngayon pa lang, napakahalaga ho na yung mensahe ng Panginoon talagang pinag-uukulan po natin ng oras at pansin. So pinapakita ng mga talatang ito na pagkatapos ng pagpanaw, agad-agad nang mararanasan ng tampalasan ang paghihirap sa Hades at agad-agad na ring mararanasan ng banal ang maalwang pag-iral na sinapupunan ni Abraham. So once we die, mag-start na po yung judgment kung saan po tayo pupunta, either sa piling ng Diyos o doon po sa habang buhay na pagkakalayo sa Kanya, doon po sa Hades or Hell. So, wala pong waiting time. So, once you die, it's either you will go to heaven or hell. Wala rin pong gitna na tinatawag o yung middle ground. So, dalawa lang po ang place that we will be going after we die. So, ibuod po natin ang pakahulugan ng bagong tipan sa salitang Hades. Okay? Una, ang buhay ng patay ay patuloy na umiiral at lumilipat sa Hades, ang daigdig ng mga patay. Kapag ganito ang pakahulugan mo sa Hades, lumalabas na lahat ng patay, banal man o tampalasan, ay parehong pupunta sa Hades. Kamukha ito ng pakahulugan ng lumang tipan. Okay, next. Ang salitang Hades ay may kinalaman sa kamatayan. Kamukha rin ito ng pakahulugan ng lumang tipan. Pangatlo, ang salitang Hades ay tumutukoy sa panahon sa pagitan ng araw ng iyong pagpanaw at sa araw ng muling pagbabalik ni Kristo. May pagkakahawig ito sa kalagayang patay na tinutukoy ng lumang tipan. Okay? Pangatlo, sumunod, sorry, ang Hades ay tumutukoy sa lugar ng mga patay na kung saan makakaranas ang tampalasan ng kahihiyan at kaparusahan. Sa ibang salin ng Biblia, ang Hades ay tinatawag na impyerno. Ang pakahulugang ito ay hindi matatagpuan sa lumang tipan. Okay? And finally, nakita po natin ang aral ukol sa impyerno ay hindi matatagpuan sa lumang tipan kundi matatagpuan sa bagong tipan. Bagong tipan. So ano po ang point? The New Testament reveals magkaiba ang pupuntahan ng may pagkatakot sa Diyos, may pagkakilala sa Diyos, at yung tao na walang pagkakilala sa Panginoon. So ikaw at ako,
na once upon a time kumilala tayo sa Panginoon, we know we are eternally secure. May pangako ang Panginoong Jesus ng eternal life. Di ba John chapter 1 verse 12, anong sabi doon? Sino mang kikilala kay Kristo, tatanggap sa Kanya, ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So meron pong lugar para sa mga anak ng Diyos. And this is something na hindi po tayo karapat-dapat tanggapin. Kasi ang totoo, lahat po tayo papunta sa Hades. Yun talaga yung destiny natin kasi lahat po tayo nagkasala. Hindi po obligado ang Diyos na alisin tayo sa Hades. Kung paiiralin po ang justice of God, the wrath of God, talagang doon po tayo sa Hades. Pero ang bait ng Diyos. Nais niyang ipamalas ang kanyang kaluwalhatian. Gusto niyang ipakita na yung walang pag-asa, kaya niyang ipakita na yung hindi karapat-dapat pwedeng maligtas. Kaya anong ginawa ng Diyos? Hinanap niya tayo. Inisa-isa niya tayo. Nilapitan tayo nung tayo nasa kalagayang patay, nung tayo po'y nasa kalagayang makasalanan at walang panglasa sa Diyos, niligtas tayo at minahal. Kaya mga kapatid, tayo po ay mapupunta ngayon doon sa sinapupunan ni Abraham, doon sa langit, doon sa paraiso, hindi po dahil sa tayo ay gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, kahit na ikaw yung pinakamabait na tao sa mundo, pinakamatulunging tao sa buong mundo, pero binaliwala mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, dun ka pa rin pupunta sa Hades. Pero ikaw na makasalanan kahit na anong sama mo, kahit ikaw yung pinakamasamang tao sa purok ninyo, pero kung yung pagtitiwala mo'y na kay Kristo, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nandun yung repentance, genuine repentance, turning back from your old life. At sinabi mo, Panginoon, kayo na po ang bahala sa buhay ko. I have nothing to give. Mga kapatid, kahit di ka karapat-dapat, Jesus will take you home. Amen? Nalala niyo yung kwento nung makasalanang lalaki na kasama ni Jesus doon sa pagkapako niya sa krus? Okay? Siguro silipin natin yun, ano? Dito sa Sister Juliet, talon ka nga doon sa Luke 23 verse 42. Okay? Very quickly lang po. Tingnan ninyo yung ayan, okay? So, tingnan niyo po yung isang lalaking makasalanan. Ang sabi ng lalaking makasalanan, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Nung araw na yon, wala na siyang chance na patunayan pa sa lahat na kaya kong magbago. Wala talagang chance. Pero nung araw na yon, yung pagtitiwala niya, inalis niya sa kanyang sarili, ibinigay niya kay Jesus. Jesus, iligtas mo ako. Remember me when you go to your kingdom. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. At anong naging tugon ni Jesus? Next verse, verse 43. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Hindi po siya naligtas dahil may napatunayan siya. Naligtas siya dahil nagtiwala siya kay Kristo. At eto ang suspecha ko, kung siya, nung araw na yun ay hindi pumanaw, I'm sure, magbabagong buhay siya. Kasi naandun po yung pagiging repentant niya, and we know na kapag ka ang tao ay repentant, the Lord gives him a new heart. Nonetheless, makikita po natin na hindi po siya naligtas because of his works, but because of his faith in Christ. So meron pong inilalaan si Jesus na lugar para sa mga taong naging banal. Okay? Mga taong nagsisi at sumunod sa Panginoon. Ang tawag po dyan, kanina ang tawag ay sinapupunan ni Abraham. Ngayon po ang tawag ay paradise o paraiso. So ano ba yung paraiso? Hindi po yan yung pinupuntahan ng mga turista sa Batangas kasi meron din po dyang lugar na kung tawagin ay paraiso. Tingnan po natin ang ikalawang Korinto 12 verse 2 to 3. Sabi po dito ni Pablo, may 14 na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. So dinala daw si Pablo sa ikatlong langit. Ano yung ikatlong langit? Next verse, verse 4. Sabi dyan, tanging alam ko'y nakarating ako sa paraiso. So ibig sabihin,
yun palang pangatlong langit, okay? Sorry, yun palang paraiso, yun pala ay bahagi ng kalangitan. So kung saan naroon ang Diyos. So nangangahulugan lang na yung mga taong kikilala sa Diyos pupunta po sa langit when they die. Right? So kapatid, ngayong araw, ngayong umagang ito, bago tayo magtapos, what is the state of your heart? Ano ang lagay ng puso mo ngayon? Hindi ko tinatanong kung anong lagay ng panahon. Ang mahalaga ngayon, ano yung lagay ng puso mo? Meron bang tunay na ugnayan kay Kristo? May tunay bang pagsampalataya? Buhay ba ang iyong relasyon sa Diyos? O ang relasyon mo sa Diyos ay relihiyon lang? Yung wala lang, yung ritual lang, sumisimba ka pero wala ka naman talagang ugnayan kay Lord. Kapatid, habang may oras pa, tiyakin mo na nagsuko ka ng buhay. Kagaya nung magnanakaw, Lord, here's my life. Take me. I trust you, Lord. Magkaroon ka ng alive and vibrant. Pag sinabi pong vibrant, talagang alam mo yung makulay, buhay na relasyon sa Panginoon. Ito yung kayamanan natin na hindi po kayang wasaki ng baha, hindi po kayang wasaki ng lindol, hindi po kayang nakawin ng korupsyon, at hindi po kayang alisin o wasakin ng isang super typhoon. No one is really safe in this world because as you can see, we can have all the money and all the resources that we have, pero pagka ang nature umatake at gumanti, pwede po yung alisin ng baha, ng lindol, at ng kung anumang bagay na pinagtitiwalaan natin. Lahat ng yan ay mauuwi sa wala. Pero yung paraiso, yung lugar na inihahanda sa atin ng Panginoon, yung itong ugnayan natin sa Kanya, ito po yung bagay na totoong kasaganaan. This is true prosperity. This is our true riches. Kaya kapatid, habang may chance pa, turn back to God. Magbalik loob sa Diyos. Pakinggan ang gospel. Maniwala ka na si Kristo'y namatay for your sins. And that is our safety. That is our security. That's why totoo yung awit, ano? With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Makakangiti po tayo sa gitna ng unos at ng bagyo ng buhay because we know we are in Christ. The safest place in the world is in Christ. Kaya po yung mga early Christians, kahit na pinapatay sila, binibitay sila, pinapakain sa leon, namamatay po sila ng masaya. Okay? Papakain na sa leon, ang sabi nung, naku, ang ganda kong basahin ng stories of martyrs kasi sinusunog na, kumakanta pa, nagpupuri pa, kasi natagpuan nila yung totoong kayamanan sa buhay, which is Jesus. Kaya mga kapatid, in the midst of all that is happening in the world, tiyakin po natin tayo ay taga-paraiso. Amen? Manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito na naipakilala niyo po sa amin ang totoong diwa ng buhay. Ang makilala ka, Jesus. Yan ang yan ang totoong saysay ng aming buhay. Panginoon, ngayon pong umaga, kagaya po nung makasalanan na nagsisi, nagtitiwala po kami sa inyo. Hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Jesus, come and make us alive. Bigyan niyo po kami ng ugnayan sa inyo. Kami po'y buong pusong nananalig na kayo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang po sa amin ang mga makasalanan. We believe you are the Son of God. Thank you for saving us. Thank you for preparing a place for us called paradise. And we look forward to that day na kung saan we will rise from the dead. Salamat po, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sa pagkakataong ito, handa po natin ang mga tinapay at mga inumin at tayo po ay dadako sa banal na hapag. Si Sir Juliet.
Ihanda po natin ang ating mga hawak na tinapay at inumin. Magsitindig po tayong lahat. At tayo pong lahat ay sandaling mananalangin. Itaas ninyo ang inyong mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin po ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal at maging daluyan ng presensya ng Panginoong Jesus. Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong masaganang biyaya at mga makalangit na pagpapala. Kami po ay itaguyod ninyo bilang iisang katawan, iisang iglesia na binili ng inyong dugo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, pinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na katulad namin, nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay tubusin. Sa krus ay tinapos ng Panginoon ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya'y ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya'y ipagkanulo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus, nabayubay sa krus dahil mahal na mahal Kanya. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at ang Kanyang wagas na pag-ibig. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. Tumulo sa krus ng Kalbaryo upang ipakita na minamahal Kanya. You are loved by God. Tanggapin po natin ng may pasasalamat ang inumin. Manalangin po tayong lahat habang nakaunat ang ating mga kamay. Panginoong Hesus, kayo ang aming tagapagligtas, nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay, nabuhay, at muling babalik sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan ninyo, kasama nyo,
sa inyo at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo, aming Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari na po kayong maupo. Ayan, so praise God po sa ating word. So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating covenant at ito po ay sabay-sabay po nating sambitin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating mga announcements. And meron po tayong community life formation tuwing Tuesday po ito simula 5:30 p.m. hanggang 7 p.m. po. Lahat po ay invited dito. Ito naman po para po sa ating mga kids ay meron din po tayong Sunday School tuwing Sunday service po yan ng 9 a.m. to 11 a.m. at open po ito for ages 3 to 12 years old. Meron din po tayong prayer hour every Friday po ito. At meron po tayong Sunday worship services. Tuwing umaga po ay meron po tayo tuwing 9 to 11 a.m. Sa evening naman po ay 7 to 8:30 p.m. po. Ayan, para naman po sa ating mga pamilya po is maganda din po na meron din po tayong home prayer meeting para po sa mga pamilya natin na hindi kayang umattend sa church or para mas lumalim po yung ating faith and mas maging Jesus-centered yung ating mga family. So meron po tayong guide dito sa ating FB group and page. At ang praise and worship team din po ay in need of instrumentalists. So pag marunong po kayo mag-keyboard, mag-bass, mag-lead guitar, and drums po, is pwede po kayong mag-fill out ng form sa registration table. Ayan, so meron din po tayo ditong ang dakilang pag-aalaga ng Diyos, United Lord's Day Service with guest speaker, Joen Hamandre. So, di ko po kita kung saan to. May Sunday service po ito sa 16 po. So, lahat po ay inaanyayahang umattend. Yun lamang po. So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating giving with Sis Charisma po. Hello po, good morning. Blessed morning po. I-share ko lang po yung word mula sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Sabi po dito, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, na-remind po ako at ang una pong nag-impact po sa akin dito sa word na ito ay yung salitang heart, which is, tinanong po tayo ni Pastor Joshua kanina, sabi, kamusta po ang puso nyo para sa Panginoon? Even sa pagbibigay po, i-ready din po natin yung heart natin. Kasi kahit gaano po kalaki, kahit kompleto ka lagi ng tithes mo and offering every day or sa every month mo, masabi niyo po ba talagang para sa Panginoon to? Kung ano po ba laman ng puso natin. So, yun po yung nakikita ng Diyos, hindi sa mga bagay na pinapakita natin. Wag po natin pakita kung ano pong ginagawa ng ating mga kamay, kundi pakita po natin sa Panginoon. Dahil hindi po tao ang ating sinasamba, kundi ang Diyos po. So, yun po yung na-remind ako dito na dapat pala prepare din yung heart natin sa Panginoon.
So yung pong pagbibigay po ay panalangin po natin at i-prepare po natin ang ating puso. Tayo po manalangin. Lord, Heavenly Father, we thank you for the word that we have received today. Salamat pagkat yung salita mo, Lord, na na-share ng aming pastor ay tunay nga po nagpapaalala kung gaano kabuti ka sa buhay namin. Na lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, pero ikaw at ang salita mo ay mananatili habang buhay. I pray, Lord, na sa aming pagbibigay, maalala din namin yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. I pray, Lord, na pagpalain mo lahat ng likha ng aming mga kamay at may ipagkaloob po namin ito ng may pasasalamat. Hindi dahil may pangangailangan kami, dahil ipinagkaloob mo na ang katagumpayan. Sa doon pa lang po sa cross, oh God. And I thank you, God, dahil binigyan mo kami ng kakayanan na makapagbigay. Mangyari pagpalain mo ang aming mga bulsa, ganun din po ang mga nilalaman ng aming puso. Alam mo ang desire ng aming puso. Even it says in your word in Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lord, ikaw lang may hawak ng durungawan ng langit. Mangyari, ikaw, Lord, ang magpala, iba sa mga tao may mga sakit. Alam mo ang hinahing ng kanilang puso, mangyari pagkalo mong kagalingan, sa kanilang katawan, ganun din po sa kanilang kaluluwa. Salamat, Lord, sa mga natutunan namin today, and even sa aming pagbibigay, ikaw na pong bahalang magbalik sa bawat isa. Tulungan mo kami, Lord, na mabago ang aming puso, hindi lamang ang aming bulsa. Sa iyo po ang papuri. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po magbigay ng may pasalamat. Nakapost po ata dito yung sa bank account, sorry. Yung po sa account ng sa Blessings in the Word Community, ayan po makikita po natin sa screen. So, doon nyo lang po isend. Salamat po. Ayan, so dahil po wala po tayong face-to-face service ngayon is yung tithes po natin ay pwede po nating isend via bank deposit or bank transfer po sa Bank of the Philippine Island or BPI po. So ayan po yung account name and yung account number po. Yung account name po natin ay Blessings in the Word Community Inc. And yung account number po ay 1803-026641. So pwede nyo pong picturean or screenshot po. Okay, maraming salamat sa ating MC sa kanyang pangunguna sa ating worship service ngayong umaga. Purihin ang Diyos. Kaunting correction lang po dun sa announcement kanina. So, yun pong ating United Lord's Day service next week, November 16, ay 10 o'clock po ng umaga. 10 to 12. So, wala po tayong evening service. Magsasapi po ang morning and evening congregation. Pati po ang mga taga-Kalaka ay hinihikayat po natin na sumama sa ating pagsamba sa darating na Sunday with guest speaker Pastor Joen Jamandre mula po sa Antipolo, Rizal. So ito po'y gagawin sa ating school gymnasium. Mag-invite po kayo ng maraming kakilala dahil alam natin may gagawin po ang Diyos na kahimahimala sa kanilang mga buhay. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa atin pong special time of prayer para po sa mga kababayan natin at ganun din po sa nangyayaring bagyo ngayon dito po sa bahagi ng Luzon. At alam po natin na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin at hindi kayang gawin ng Panginoon. Pag niloob niya, iyon ay maisasagawa, iyan ay mangyayari. At bago po ako mag-pray, tayo po ay manalangin sa pamamagitan po ng isang awitin. If you know the song, sabayan po natin. Sister Juliet. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land.
you. Lord, heal our land, heal us, O Lord, and heal our land. Forgive us sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay mananalangin. Iunat po natin ang ating mga kamay bilang pagtatalaga sa Panginoon sa atin pong minamahal na bayan. Naniniwala tayo na ang bayang ito ay hinirang ng Diyos at mahalaga sa Panginoon. Ang sambayan ng Pilipino ay iniibig ng Panginoon. O Diyos na may likha ng langit at lupa, hinihiling po namin ang inyong habag at ang inyong intervention sa nangyayari pong mga sakuna, mga natural disasters, lindol, baha sa aming pong bayan. Ganun din, Panginoon, ang massive corruption po sa aming bayan. Dalangin po namin ang inyong justice, ang inyong divine intervention. Ang corruption na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa bawat tao, sa bawat Pilipino, kundi ganoon din sa kalikasan. We have committed sins against our fellow Filipinos and also against the environment. Lord, we repent of these sins and we ask for your justice, Panginoon. Intervene, do your work of shalom. Dalangin po namin, O Diyos, na bahagi ng inaasahan naming great revival sa aming bansa ay ang great restoration. For even the nature is groaning right now. They are in high expectation ng pagdating ng iyong mga anak, Panginoon. Ng pagpapakita ng mga naligtas, O Diyos. Sapagkat kung papaanong naliligtas po ang tao ay nais nyo ring tubusin ang kalikasan mula sa pagkabulok. Kaya O Diyos, salamat po sapagkat ang iyong mapagpalang kamay at mapagpagaling na kamay ay narito sa Pilipinas. At loobin po ninyo, O Diyos, na ito pong bagyong ito'y tuluyan ng matunaw. Nabalita po namin kanina na nagsisimula na ang pagbaha
sa mga ibang bahagi ng Luzon, lalo na doon sa norte, O Diyos. Lord, iligtas niyo po ang aming mga kababayan na wala pong mahinging saklolo. Nihiling po namin, O Diyos, na ingatan po ninyo ang mga matatanda, ang mga bata, ang mga sanggol, ang mga nanay, ang mga tatay, at pagpalain niyo po lahat ng mga rescue operations, Panginoon. Anumang grupo, anumang ahensya, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na ang liwanag ng isip at sigla ng katawan ay kanila pong maranasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat may habag kayo at may awa, Panginoon, sa bawat isa. Mga kapatid, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa inyong mga dibdib and we will ask for God's special blessings for this day. Panginoon, nakikita niyo po ang mga kamay na ito na ngayon po ay nakapatong sa katawan ng bawat isang naaabot ng gawaing ito, Panginoon. O Diyos, padaluyin po ninyo ang inyong biyaya sa kanilang pamilya, sa kanilang katawan, sa kanilang buhay, sa kanilang mga anak, maging sa kanilang bulsa, O Panginoon. O Diyos, inyo pong hawiin, inyo pong alisin, palayasin ang anuman pong uri ng sakit at karamdaman. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, umalis ka riyan. Anuman pong virus, anumang bakterya, anumang kirot ay inuutusan po naming lumayas sa pangalan ng Panginoong Hesus. At Lord, dalangin din po namin ang pagdaloy ng kasaganaan sa bawat isang pamilyang kasapi po namin, kasama namin, at sa lahat po ng naaabot ng gawaing ito, Panginoon. O Diyos, kayo po ang aming source, kayo po ang aming supply, at wala po kaming magagawa kung wala ka. Dalangin po namin ang mga tatay na ngayon po ay naguguluhan saan kukuha ng trabaho, saan kukuha ng pambayad sa mga gastusin. Ganon din po ang mga nanay na nagbabudget, Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang kanilang kalagayan. Lord, alam po namin na hindi niyo pababayaan kailanman ang inyong mga anak na lalaki at babae. Bawat pamilya na may Kristo sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos. And Lord, ingatan niyo po ang bawat bahay. Ingatan niyo po ang bubong, ang pintuan, ang kanilang garden, ang kanilang mga sasakyan. Iiwas niyo po ang bawat isa sa anumang baha, Panginoon. And Lord, keep your people well fed even in this time of crisis. And God, once again, we bless our nation, the Philippines. We bless our president, vice president, senators, all the departments of the government, our mayors, our barangay officials. Lord, have mercy on them and use them, O God, despite their weaknesses and failures, oh God. We pray that in this time, Lord, you will use them as a vessel of your blessing and presence. Thank you, Jesus. Lord, I pray for those people who are troubled in their minds, napupuno po ng takot dahil sa mga pangyayari. Nagkakaroon, Lord God, ng tinatawag na masyadong pag-iisip o anxiety, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, liwanag ninyo ang maranasan nila. Salamat po, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga salita at ang mga salita mo'y nagsasabi kay Kristo, kami ay may kapayapaan. Thank you, Jesus. We honor you. Can we just bless the Lord wherever you are? Let's worship Him. Let's thank Him. Let's honor Him. Truly, we are blessed in Christ. I want you to open your mouths and praise Him. Thank you, Jesus. We honor you. We bless our nation. We bless our families. Thank you, God. You are our strength. You are our provider. You are our restorer. Salamat po, Panginoon. We honor you. We praise you. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Huwag po muna kayong aalis. Muli ko pong tatawagin si Adriel para po sa ating group photo. Adriel, take it away. Hello po mga ka-blessings, mga kapatid. I'm happy to see all of you. Hello po, Pastor. Purihin ng Diyos. Salamat po sa
mga taga-Kalaka, mga taga-Batangas na kasama natin, bawat pamilya, iba't ibang barangay. Nakikita ko yung aking kumpare na sumama ngayon, si Paring Julian. Magandang, ayan na, shinout out kita. Okay. Alright, So, so purihin pa-open ng na Diyos. po lahat. Salamat. Hello Okay, po? so, Hello? yes, Adriel, take it away. Ay, pa-open na po lahat ng inyong mga camera para po sa ating picture taking. Ready po ang inyong mga smile? Eh, oh, okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, next po. Open po yung inyong mga camera. Meron pa pong di nag-open. Okay, 1, 2, 3. Smile. Next po. 1, 2, 3. Smile. Okay po. So, thank you po and God bless po at ingat po tayong Thank you lahat. so much po. Keep dry, keep yourself safe, at patuloy po tayong manalangin para sa ating bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye. Thank you po. Bye po. God bless you all Thank you po. po. God bless everyone. Thank you po.